Ano ang maibabahagi mo sa aming impormasyon? Ano ba yung kasalukuyang antas ng alerto ng Bulkang Bulusan at ano ang kaluhulugan nito para doon sa mga naninirahan sa paligid nito po? Ah, Kahapon ng around 7 a.m. Nagpakita o nagkaroon ng chaotic explosion ang bulkang Bulusan at nag-raise ng alert level 1 ang PVOX. At kahapon during our survey, pinuntahan namin yung mismong opisina ng PVOX. Ang sabi ng PVOX ay pwede o mayroon pa talagang possibility na mag-escalate ang activity ng Bulusan at ayon sa kanilang instruments ay yun nga ang nagpapakita pa ito ng activity at sabi ng mga residente yung kinausap namin yung mga evacuees kahapon, natatakot daw sila yung mga galing sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone, yung rumblings ng mayon, kaya natatakot sila, kaya nagsipaglikas sila dahil na rin sa mga abo na binagsak ng mayon na sa area. Ang mga areas na apektado talaga ay ang areas ng Huban, Kasiguran, at Bulan. Yun po ang mga areas na talagang binagsakan ng abo kahapon. Sa kasalukuyan po, mayroong 36, nung umalis kami, mayroong 36 families na nasa evacuation center ng Huban, Sorsogon. Okay. Director, you made mention about the word escalate. Meaning to say, yung posibilidad na hindi lang nandito ito sa alert level 1 dahil doon sa mga senyales nito. Right now, ano po yung pwedeng mangyari? Pwede ba natin maitulad ito diyan sa nangyari sa Canlaon na matagal and then later on napakalakas ng pagputok? Okay. I do not know, Director, kung ano yung comparison na pwede nyo pong ma-impart sa ating mga kababayan, particularmente doon sa mga nakatira diyan sa lugar na yan. Yes, tinanong ko kahapon yung resident volcanologist. Ang sabi sa akin, we cannot discount the possibility na mag-escalate ang activity ng Bulusan. At ito'y makaapekto sa west area ng Bulusan. Yung sinabi ko lang ng mga lugar, itong Kasiguran, Huban, at Bulan, Sorsogon. Ito yung mga areas na apektado sa ngayon na mayroong abo. At ulitin ko, ang sabi ng President Volcanologist, we cannot discount the possibility na mag-escalate ang activity ng Bulusan. Okay. Okay. So right now po, may naitala na bang pinsala o mga inilikas ba mga residente mula diyan sa bayan ng Huban at maging diyan sa lugar ng Irusen, Sorsogon, Director? Yes, meron na nga po kahapon, ngunit padami po ng padami kasi bago kami umalis, may nagsidatingan pang mga evacuees at itong kasama pala yung nakalimutan ko yung Irusen, kasama siya kasi ang Irusen ay kaldera yan ng dyan sa Bulusan at pag pumutok yung Bulusan, yung Irusen talaga ang medyo pinakamalapit na maging apektado ng bulkan. So, yan ang area na binabantayan namin siya ngayon. Huban and Irusen. Okay. Okay. Director Yucot, at this point, kasama ko po sa studio si Amigo Sherwin Colobong para sa kanyang mga katanungan. Go ahead, Amigo Sherwin. Yes, good morning, Director. Ang tanong ko po ay kung ano na ho ang inyong mga paalala na ibinigay o ipinagagawa dito po sa paghahanda sa mga bayan na nakapalibot dito po sa bulkan na Director. Yes, yun pong aming dating paalala na yung 4-kilometer permanent danger zone
ay hindi po pwedeng pirhan at yung mga tao nga na nasa loob niyan ay pinalilikas namin. Merong 66 families na nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone na nirelocate na at hindi sila or wala nang pwedeng mag-build ng structure diyan sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at yan nga ay delikadong area na dapat wala na talagang tao na nakatira. Yung last na 66 families ay nirelocate na ng probinsya ng Sorsogon. Opo, meron ho ba tayong itinalagang mga authority doon po sa danger zone para matiyak po natin yung po mga residente na hindi na ho sila papasok o makabalik doon ho sa kanilang mga lugar, Director? Sa ngayon po, wala po akong nakuhang data. Pero ang inataasan po dyan na magpatupad niyan ay yung pong ating Philippine National Police. Pero hindi ko po nakuha yung data kahapon kung merong PNP doon sa may mga kasi may mga checkpoint yan. But hindi ko po nakuha kahapon yung data na yan. Kung meron ngang nakatalaga na mga PNP doon sa mga checkpoints. Pero I just assume na meron kasi pinapatupad nga yung policy na yung 4-kilometer permanent danger zone ay dapat wala nang pumasok. Huling tanong ko po, meron ho ba kayong update tungkol ho sa kalagayan ng pong ating mga evacuee sa mga evacuation center, kung kamusta po sila, yung pong kanilang mga basic necessities, kung naibibigay po ba? Yes po, nandun po ako kahapon at yun pong ating DSWD ay meron po silang doon. Yung kanilang mobile kitchen ay naroon. Yung kanilang mobile command center ay naroon po sa evacuation center. At namimigay po sila ng pabili food packs. Kami din po sa OCD ay magbigay kami ng 1,500 na hygiene kits at 10,000 pieces na face mask ngayong umaga. Dahil nga yung mga tao ay apektado ng abo. Kaya meron pong kahapon po ay merong naitala na 1,201 families na affected sa yung abo. Kaya yun po ang aming asikasuhin ngayong umaga. Maliban doon sa binibigay na ayuda ng DSWD, kami po ay magbigay ng face mask. 10,000 po at 1,500 na hygiene kits doon po sa ating mga evacuees doon sa area. Salamat po. At back to you, Annie. Maraming salamat, amigo Sherwin. At Director Yucot, binanggit niyo po na kayo po ay namigay ng 10,000 hygiene kit, 10,000 pieces ng face mask. Ano pa sa tingin niyo po yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ngayon ng mga otoridad sa pagtugon sa banta ng Bulkang Bulusan? And of course, kayo po, mayroon pa kayong mga inihahanda. Idagdag ko rin po, di ba po pag ganitong sitwasyon, apektado po dito yung inuming tubig. Kasama rin ba ito sa mga bibigyan o titingnan nyo kung paano ito mariresolve at matugunan natin yung mga pangangailangan nila sa inumin? Kung sakali na at this point ay affected na po. Yes, kasama po yan sa tinutugunan ng council. Doon po sa Sorsogon, meron pong Provincial Terrorism Council at dito po sa region, meron pong Regional Terrorism Council. Yan po ay aming isa sa mga areas na aming binibigyan pansin. Yun pong kaligtasan sa health ng ating mga affected population. Kasama po yan. At lahat po ng agencies na ng Regional Terrorism Council ay tumutulong po sa ating mga kababayan na apektado. Yun pong Provincial Terrorism Council ay tinutulungan namin. Ino-augment namin yung kanilang resources para matulungan yung ating mga affected residents.
Okay, Director Yukot, sa pagkakataong ito po, ano yung mensahe nyo para sa mga residente na nananatiling malapit sa paligid ng bulkan at ganun din kung mayroon kayong mga iba pang announcements na gusto nyo mong bigyan ng daan dito po sa Hataw Balita. Please go ahead, Director Yukot. Yun lang po kaming ipaabot na yun po ating mga residente na na apektado ay yung pong talaga yung nasa galing po sa loob ng 4 kilometer permanent diesel zone na sa Ibaguson Center ngayon, wag po silang mag-alala at sila po suportahan ng gobyerno natin pong national government. Yun pong aming central office ay closely monitoring the situation at pinapatupad po sa amin yung dapat gawin. At yun naman pong Provincial DRRM Council ay amin pong tinutulungan para matulungan yung ating mga kababayan. At pinaalala natin sa ating mga kababayan na yun pong mga nasa loob pa ay lumabas na at pumunta na doon sa sa loob ng 4 kilometer permanent diesel zone ay pumunta na po sa mga evacuation centers. At hindi po sila pabayaan pag nasa evacuation center sila. Huwag po silang mag-alala sa kanilang pangangailangan dahil ang inyo pong gobyerno ay handa po na tutulong sa inyo. Huwag po kayong mag-alala na habang nasa loob po kayo ng evacuation center ay dahil matutulungan po kayong lahat.